Kasi nakita ko yung report ng ADB ba yun na they listed 15 countries who are most at risk Most sa digmaan na vulnerable. ito. Oo, yun na nga. Most vulnerable. Samang Pilipinas At isa doon. doon ang Pilipinas. Ay nako, grabe. Dahil sa kanyang ating fragile economy at ang ating 90% dependency on imported Imported oil. oil. So number one is of course the imported oil. Plus, yun na nga, we are so dependent on OFW, sending out OFWs. Yes. So yung problema natin, yung mga taong, ang karamihan pa sa mga OFWs natin, nasa Middle East or rather sa West Asia. That's the more Yes, correct term ang tawag. yeah. West Asia. Ang dami sa mga tao, nandun sa area na yun, kung nasaan yung digmaan. And ang lumalabas, syempre, vulnerable talaga yung mga taong, mga Pilipinong nandun. Umuwi na nga yung ilan, di ba? Oo. O yung iba, hindi nakakapag-send ng pera. Yeah, because you maybe their employers also stop businesses. Oo, nag-stop or wait muna, basta kakain muna tayo pero hindi muna tayo makakapagpasweldo, etc. May mga ganong problema. Or paminsan yung mismong remittance networks are having problems. No? Pag sinasabi ni BBM na wag na mag-alala, papunta na ang ating binili galing sa Serbia, lalo akong kinakabahan. Kasi ang ibang scientific yung basis ng pag-compute ng vulnerability ng economy, based on naman facts and numbers. Nakalagay dyan, we are one of the 15 high-risk vulnerable economies dahil dito. At ang malala pa, na ngayon, papunta na tayo sa rasyon. Ayun na nga eh. Kasi di ba 60 days lang ang supply? Now, 40 days na tayo. Ang gasol, magkano ba yun? May nagsabi sa akin dito kanina, ang gasol, 1.8. Dati daw ay 1.6, dati 800. So, kahit na mag-uling ka, kasi nagpabili ako ng ilang sakong uling agad eh. Nabili ko pa at 300, ngayon ang uling ay 700 na isang sako. Sabi ko, wag na lang magluto. Diba? Pilipino, kawawa na. Bibukas na lang ng dilata, abay kawawa na talaga mga tao. Paano na lang yan, mga bata? Ang ano natin sa gobyerno natin, Orion, is dapat may plano siya na anong extent ng kanyang subsidy para mabuhay ang mga mahihirap na makakain ng 3 meals a day. Kasi sa ngayon, ang subsidy lang na iniisip niya, bibigyan niya yung driver ng 10,000 eh. Ano yun? Baka next month wala na yun. Now, obviously, for me, I feel na, of course, subsidy is just yung tinatawag nating stopgap measure. Temporary. Diba? Temporary band-aid solution yan. So, kinakailangan talaga ng structural changes sa ating ekonomiya. So, kinakailangan nating maging mas focused sa job creation. Kasi, yung taxation natin, saan ba nanggagaling yung taxes na nakuha ng gobyerno? Siyempre, economic activity. Pinakamataas tayo sa Asia ng VAT eh. Ayun na nga eh. 12% eh. Oo. Baka nakikinig dyan ng kaibigan ko na si Vatman. Pumayag na po kayo, sir. ES. Naibaba na natin yung VAT at talagang gapang na po. Gapang na po talaga ang Pilipino dyan sa VAT. Di ba? Oo nga eh. So, ano Oo. pang mga suggestions mo? So yung sinasabi ko, yung structural changes, so kinakailangan natin maging talagang bukas sa pagpasok ng investors para yung focus natin sa job creation nandun. Para alam natin na hindi talaga tayo pwedeng umasa na laging nagpapadala ng OFW sa ibang bansa. Kailangan ba doon Diba? para magbukas to investors? Kailangan ba ng constitutional amendments? Yes, kinakailangan talaga yan. Kasi ang nangyayari ngayon, although may mga ginagawang steps for circumvention, kasi na may actual provisions nandun sa loob ng saligang batas natin, lalo na't nasa Article 12, Article 12 Section 10, Article 12 Section 11, meron pang iba, maraming ibang mga articles na naka-hard code. And kahit na gumawa tayo ng, say, yung PSA, yung Public Services Act, which is trying to circumvent yung mga normally tinatawag nating utilities, na sabihin hindi sila utilities. Hindi sila utilities so exempted sila dun sa Article 12 Section 10, Section 11, sorry. So, ang inaano natin is circumvention to, pero ang problema right now, merong panukala sa loob ng may complaint na final dun sa loob ng Supreme Court
na kini-question ang Public Services Act. Oh, that is unconstitutional. Eventually, when the Supreme Court will act on this in favor of the complainant at nangyari ay napawalang bisa ang Public Services Act, immediately, yung mga kumpanya na nakapasok sa Pilipinas based on the exemptions law. created Oo. by that law, they will be, para bang yung rug is, yung carpet, Oo, tinanggal yung sa kanila, the rug, pulled. under their feet. Yun ang mangyari sa kanila. So, kaya kinakailangan lang natin tanggalin talaga yung anti-foreign investment restriction sa loob ng Constitution kasi yun yung naging sanhi kung bakit nahihirapan tayo makakuha ng investors. Grabe.